Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay natanong na ng tumatayong Palace Master at ng First Elder nito ang mga paparating na puwersa mula sa Orthodox Muslim Alliance, nang napasabi naman ng Elder na hilingin na lamang nila na wala sa mga paparating ang kanilang Young Master Dan. Nang bigla naman siyang tinawag ng tumatayong Palace Master, at sinabi na kahit na ang kanilang mga landas ay nag-iba na ay pamangkin pa din niya iyon, siya na kanyang tinuruan ng personal ng martial arts at ng Ice White Divine Arts, kaya naman ay sinabihan niya ito na tigilan na ang pagbanggit ng patungkol sa kanyang pamangkin. Sumagot naman ito at sinabi na hindi niya mapigilan ito kahit na magalit pa siya sa kanyang sinabi, dahil tama lamang na kailangan niyang mawala upang ang mga natitirang mga miyembro ng palasyo ay kusang umanib sa kanila. Dagdag pa nito na mas maganda sana kung ang demonic cult ay nagawa siyang paslangin, dahil dito ay sinigawan naman siya ni Danju Qian. Hindi naman ito tumigil at sinabi na siya na mismo ang nagturo sa isang iyon kaya naman ay alam naman na nito ang lahat, dahil sa kung ang kanilang dating Palace Master ay hindi ninais na gawing tagapagmana si Young Master Dan, ay hindi mangyayari ang kahit na ano sa mga ito. Sa sinabing ito ng First Elder ay natahimik naman ang tumatayong Palace Master. Sabi pa nito na ang lahat ay kasalanan ng kanilang dating Palace Master, para sa pag-iisip na kapag nagawa niyang makita ang Divine Relic ay magagawa na nitong mabago ang sitwasyon, nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakita nitong reaksyon ng tumatayong Palace Master, kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ang kanyang tinitignan. Agad naman nitong sinabi na sa tingin niya na ang kanilang mga hula ay hindi na magkakatotoo, dahil sa pagtataka ng First Elder, ay inutusan niya na tignan niya ang mga nasa likudan ng mga papadating na puwersa ng Muslim Alliance. Sabi nito na hindi niya makita ng maayos ang mga nakasulat ngunit ang bandera ng mga ito ay kulay itim, at ang mga ito ay sa tingin niya ay ang mga demonic cult. Sa kabilang banda naman sa barko ng Muslim Alliance, ay labis na namamangha ang second strategy sa ganda ng kanyang mga nakikita. Sabi nito na ang tubig sa lugar na ito ay napakalinaw at isa itong napakagandang lawa, nang bigla naman itong napalingon, dahil sa biglaang pagdating ni Kang Soa. Sa isip nito habang pinagmamasdan ng binata, na ang taong ito ay hindi nagbabago, matapos ay sinabi nito na ang kanilang mga tao ay hindi nagkaroon ng sapat na pahinga habang patungo dito, kaya naman ay imumungkahi nito na kapag nakarating na sila sa Northern Sea Ice Palace, ay sabihin nito sa tumatayong Palace Master na kung maari ba silang makapagpahinga na muna ng ilan pang mga araw kung hindi naman ganon kalala ang sitwasyon. Sinagot naman siya ni Kang Soa, at sinabi na siya ang magdedesisyon para sa bagay na iyon bilang siya ang nakatalaga sa pamumuno sa kanila, at sinabihan ang babae na siya ay hindi naparito upang maging general strategist kaya naman ay pagtuunan na lamang nito ang kanyang mga gampanin sa kanilang misyon. Nenas naman dito ang babae at sa isip nito ay napasabi na lang siya na sasabihin na lamang niya ito kay Master Moyong. Sabi pa nito na wala siyang pakialam kung hindi siya nito gusto ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kinailangan nilang maglakbay ng 10 araw sa 15 araw na dapat na paglalakbay, dahil ang kanilang mga kasama ay labis na napagod, matapos ay agad naman itong umalis at sinabihan ng binata na gawin nito ang kung ano ang nais niyang gawin. Nang makaalis naman ang babae, ay sa isip nito ay napapasabi siya na nagkaroon siya ng masamang pakiramdam magmula nang makita nila ang Great Ham Clan, at hindi niya alam kung ano itong kakaibang nararamdaman niya. Sa kabilang banda naman matapos na umalis ng babae, ay napapasabi ito na hindi niya maintindihan kung bakit ganon na lamang ang pakikitungo sa kanya ni Kang Soa, at sa tingin niya na matagal-tagal pa niya natitiisin ito. At mukhang dahil ito sa wala siyang sapat na tulog sa kanilang paglalakbay, kaya naman ay magpapahinga na lamang muna siya, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung ano siyang naririnig mula sa labas. Dahil dito ay bigla naman siyang napatayo at napapatanong na kung anong kaguluhan naman kaya ang nangyayari doon, at ang mga ingay sa tingin niya ay mula sa mga barko mula sa kanilang likudan at hindi sa kanila. Kaya naman matapos nitong lumabas ay tinanong nito si Master Moyong na kung ano ang mga nangyayari. Sabi naman nito na hindi niya din alam kaya naman ay mas maganda kung titignan na lamang nila. Sa labas naman ay nagtipon-tipon ang lahat, kaya naman ay napatanong si Kang Soa na kung ano ang nangyayari sa mga ito. Agad naman na sumagot ang isa at sinabihan na tignan niya ang banda sa malapit,
dahil sa may kung sino ang mabilis na tumatawid ng lawa papalapit sa kanila. Nang makita naman ito ng lahat, ay gulat na napasabi ang master ng Moyong clan na mukhang ito ay ang Duckweed Water Steps. Ang Duckweed Water Steps, ito ay isang Qinggang technique na hinahayaan ang gumagamit na tumakbo sa ibabaw ng tubig, bagamat ito ay hindi nangangailangan ng matinding kasanayan hindi gaya ng Void Steps, ay nangangailangan pa din ito ng mataas na level ng mga kasanayan, at sinasabi na ang mga martial master na nasa evolutionary realm ay may kakayahan na tumakbo sa ibabaw ng tubig sa maigsing panahon lamang. Sa isip din ng isang master na hindi siya makapaniwala dahil sa nagagawa nitong tumawid sa isang napakalaking lawa, ngunit ang bawat paghakbang na ginagawa nito sa kanyang mga paa, ay ang mga alon na nagagawa ng kanilang mga barko ay napapakalma, kaya naman ay napapatanong siya na kung gaano kaya kalakas ang internal energy nito upang maging posible iyon. Makalipas naman ang ilang sandali ng pagtakbo ni Qian Yuhun sa ibabaw ng lawa, ay agad din itong nakarating sa barko na sinasakyan ni Kang So-a, dahil dito ay ang lahat ay nabahala at malakas na napapasabi na isa itong pagsalakay. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang makarating naman ay agad naman na napasabi ang master ng Moyong clan na ito ay ang cult leader ng demonic cult, si Qian Yuhun. Sa narinig na ito naman ni Kang So-a ay bigla naman itong napatigil at napapatanong na kung talaga ba na ito ay ang demonic cult leader na si Qian Yuhun. Matapos ay bigla naman na nagsalita ang ating bida at tinanong ang mga ito na kung sino ba sa kanila si Kang So-a. Sa lugar naman ng daungan ay napapasabi ang tumatayong Palace Master na mayroon palang kung sino ang labis na mahusay sa demonic cult. Napatanong naman ang First Elder na kung ano ang sinasabi nito, kaya naman sinabi niya na may kung sino sa demonic cult ang umalis sa kanilang barko at tumawid ng halos kalahati ng lawa gamit ang Duckweed Water Steps. Sa narinig naman ng elder ay gulat na gulat ito, kaya naman ay napasabi na lamang siya sa kanyang isip na sa papaanong nagawa ng taong sinasabi nito ang bagay na iyon. Dahil sa kahit na ang tubig ay kalmado ay ang magawang tawidin ang kalahati ng lawa. Ay ang bagay na kahit ang pinakamalakas na martial master sa buong Northern Sea ay hindi makakayang gawin, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papaanong nagawa niya iyon. Sa isip naman ng tumatayong Palace Master ay bigla naman siyang napasabi sa kanyang isip na kung hindi kaya ay ang South Master at ang leader ng demonic cult na si Qian Ojong na isa sa 5 great martial artist ay nagtungo mismo sa lugar na ito. Sa lugar naman ng Murem Alliance ay napatanong naman ang representante ng Northern Sea Ice Palace kay Master Moyong na kung tama ba ang kanyang pagkakarinig na ito ang pinuno ng demonic cult. Dahil sa labis na napakabata pa nito at mukhang wala pa sa edad na 20, sinagot naman siya nito na kung hindi pa niya nalalaman ito ay totoong ito ang pinuno ng demonic cult. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang siya sa kanyang isip na kung ganun ay ang ibig lamang sabihin nito na nagawang makumbinisi ang mga ito ni Young Master Dan Baekhyun, ngunit sa papaanong paraan. Nagpadala naman ng sound telepathy ang master ng Moyong clan sa second strategist at sinabi na mukhang nagawa ng mga ito ang makalagpas sa kamay ng Great Hang clan. Sabi naman ng babae na naisip na nito na dapat ay pinigilan niya si squad leader Kang So noong may pinaplano ito kasama ng Great Hang clan. At ngayon ay hindi niya mapigilan ang kumalma dahil sa ginawa ni Qian Yuhun sa kanyang papakasalan na si Yon Buso. Ngunit tingin niya ay mas kailangan nilang mas maging maingat sa sitwasyon na ito, nang bigla naman na tinanong si Kang So ng master ng Moyong clan gamit ang sound telepathy at tinatanong ito na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na mukhang ang taong kanyang hinahanap ay siya. Matapos ay tinignan nito ang kinaroroonan ni Kang So. Sa nakitang ito naman ng master ay sinabi nito sa second strategist na mukhang ang kanilang squad leader na si Kang So ay nasa matinding panganib kung wala silang gagawin na kahit na ano. Sabi pa nito na kung hindi ba nito alam ang patungkol dito, ngunit ang cult leader na si Qian Yuhun ay hindi pinapatawad ang kahit na sino ang nagpapakita sa kanya ng hindi maganda at kalapastanganan. Bukod doon ay pinaslang nito ang pinuno ng Namgang clan nang walang pag-aalinlangan sa harapan mismo nilang mga master at ng Murem Alliance leader,
at nakakasigurado siya na papaslangan nito ang kanilang squad leader ngayon. Nang bigla naman na bumaba ang ating bida, at agad na nilapitan si Kang Soo-a, nang papalapit na ito sa harapan ng squad leader ay bigla naman itong natigilan dahil sa biglaang pagharang ng second strategist sa pagitan nila. Nagpadala naman ito ng sound telepathy kay Kang Soo-a at sinabi na susubukan niyang alisin ang atensyon nito. Kaya naman ay agad nitong binati ang ating bida at sinabi na matagal-tagal na din mula ng huli nilang pagkikita, at siya ay si Jae-gal So-hee, ang strategist ng MRM Alliance, ngunit galit naman na pinapaalis siya ng ating bida sa kanyang harapan. Hindi naman ito pinansin ng babae bagkus ay tinanong na kung ano ang nagudyok sa isang Chian Yu-won na magtungo sa kanila ng biglaan, ngunit tinanong naman siya ni Chian Yu-won na kung nagtatanga-tangahan ba siya para sa kanyang sariling dahilan, sa nangyari ay bigla naman siyang natigilan. Sa isip nito na mukhang alam na nito ang kung ano ang kanilang ginawa, at ang magtungo at tawidin ang malawak na lawa ay nakakasigurado siya na nakahanda na ito para labanan silang lahat, kaya naman ay napapatanong siya sa kanyang isip na kung ano na ang kanyang gagawin at kung sa papaanong paraan sila makakaalis sa sitwasyon na ito. Nang bigla naman na pinaalis siya ni Kang Soo-a at sinabi na siya ay ang kanyang bisita, magdadahilan pa sana ito ngunit hindi na siya pinayagan pa nito at pinapaalis na. Sa isip ng babae na hindi ito ang lugar para ipaglaban nito ang kanyang pride dahil sa ang kanyang katapat ay maaring ang pinakamalakas na tao sa buong Jangho, at walang kahit na isa sa kanila ang makakaalis dito ng buhay kung nanaisin ng taong ito. Sa isip naman ni Kang Soo-a na ito nga ay ang demonic cult leader na si Chian Yu-won, sabi pa nito na ang aura nito ay talagang napakalakas, at kung mabubure niya ang isang ito ay nakakasigurado siya na magagawa niyang malagpasan ang estado ng kanilang MRM Alliance head, subalit sabi nito na hindi siya gagawa ng kaparehas na pagkakamali gaya ng ginawa ni Yeon Buso, at handa na siya sa kung anuman ang mangyayari makuha lang niya ang kanyang nais. Nang bigla naman itong lumuhad sa harapan ng ating bida, at sinabi na siya ay si Kang Soo-a, ang squad leader ng MRM Alliance Black Shadow Squad, at kung ang matinding galit nito ay ang resulta sa pagharap niya sa Great Ham Clan ay ang ibig sabihin lamang nito na wala na siyang idadahilan pa, dahil sa hiniling niya sa mga ito na harangin ang lahat na susubukan na lumagpas sa kanilang teritoryo bukod sa kanilang MRM Alliance. Sa isip naman ng Moyong Clan Master na mukhang ito ang pinakamainam na gawin sa sitwasyon na ito, totoong nakakahiya ang gawin ang bagay na iyon, ngunit mas mainam na hindi na nila pagalitin ang demonic cult leader, at ngayon ay ang tanong ay sa kung ano ang magiging reaksyon nito. Nang bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na kung ang binanggit ba nito ay wala na siyang may dahilan pa sa kanya dahil sa ginawa niyang iyon, ay kung ganon ay mas mabuti na pagbayadan nito ang kalapastanganan na kanyang ginawa. Kaya naman ay agad nitong kinuha ang kanyang White Dragon Blade upang gamitin kay Kang Soo-a. Sa isip naman ng binata ay gulat na gulat siya dahil sa hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon ni Chian Yu-won. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.